Magandang araw mga Lods. Ayun, at salamat sa Diyos at humupa na yung baha sa amin mga Lods. Pero maraming gamit ang nasira dahil hindi namin inaasahan ang pangyayaring yun. Ang masakit pa, hindi ko na isave yung mga ibon na iba natin mga idol. Yung nasa baba. 8 anak ni Tweety mga Lods. Patay lahat. Kala ko nga lahat yung nasa kulungan patay mga idol. Let it, bang, bang. Ganda umaga mga Lods. Ayun, malungkot na pangyayari sa ating ibunan mga Lods. Dahil yung alaga nating isa na tuwan-tuwa pa naman ako dahil buhay lahat. Dahil yun minsan mga Lods si Tweety tsaka si Queen Queen. Yan? Pag nag-ina kayan mga Lods, minsan 10, pero minsan natitira 7. Pero may history siya na may pinaposter ako na buhay niya siyam. Yun mga Lods. Ngayon itong 8 na to, anak niya lahat yun. Solo niya yun, anak niya. Ngayon, ang nangyari, minsan, ito mga Lods, parang na rin natin, yung instinct. Kukwento ko lang bago nangyari to sa ibunan, Nakatayo ako dyan sa kulungan na yan. Noong una, tama yung instinct ko Sabihin parang, hindi ko lang kung tagal sa instinct, mas pakiramdam, kumbaga, yung pakiramdam natin. Nung nakita ko yan si Tweety, umitlog, parang in-ignore ko pa pero nung nakita ko ang dami. Yung sumunod na araw, sabi ko sayang to. Kaya ngayon, ang ginawa ko, inalis ko yung mga nandun. Di ba, nasa flying cage sila lahat. Bala ko sana, sabi ko, kaya niyang buhay yung may kasama siya Pero nagdalawang isip ako kasi, pakigirahin siya ng mga ibang ibon, mga kids. Ngayon, ang ginawa ko, yun, sabi ko, lising ko sa kawawa sayang. Yun, inalis ko yung mga ibon, mga Lods. Tapos yun, diba nga, gumawa ako ng kulungan na isa. Malaking kulungan. Buti napapayag ko si Mrs. mga Lods. Kasi yun yung lahat ng ibon na binaba ko, may 30 yun mga idol. Binaba ko sila. Kasi nga, titrain ko sana. Mabuti, nakagawa ko ng kulungan. Nailipat ko sila. Ayun, magandang instinct yun na yung pakiramdam ko. Parang sinunod ko yung pakiramdam ko na Pero hindi ko alam na may disaster sa kanila mga Lods. Kasi kung hindi ko naayalis yan, kasi nga, siyempre, mas mahalaga yung buhay natin kesa sa mga alaga natin, mga Lods. Siyempre, bigla yung tubig, ang agad namin yung mga gamit na importante. Tapos kami, di ba, Totally, nung una nga, ayoko pang iyakyat yung computer, Yung radyo lang, Yung soundbar ko, inakyat ko kasi nasa baba yun, Tsaka tingnan ko yung tubig, parang biglang tumagas. Yun, una yung radyo lang, Nung una, radyo lang yung stereo lang yung inakyat ko. Maya, si Besis, nag-aakit na ibang gamit. Kaya lang mo, importante lang. Kasi hindi namin inaasahan tulad na ganito katindi. Yan, nakita ko, yung tubig, mabilis lumaki, umangat. So, inakyat ko na yung TV, tsaka yung CPU, yung computer. Yun, nakit ko na. Tapos, yung kalan, sabi nila, totally, nung naalala namin yung kalan, pumasok na sa mga Lods, sa bahay. Mapaw na, bilis. Nagsasayang pa nga, mainit pa nga yun, dinuwat ko, mga Lods. Tapos, hindi namin na kasi, tinatanong ko si Mrs. yung bigas, inakyat na niya. Kumbaga, yung basic need na kailangan namin yung time na yun, Ay nung nakalimutan namin may sinaing kasi nga nagsaing pa nakapagsaing pa kami sa baba.
habang nag-aayos siya kasi may bahana. Magluluto uli kami, wala kaming ulam. Wala na, yung posporo. Naiwan sa baba. Kasi maliit lang yung ano namin, kasulito lang eh. Ayun, yung lahat ng ano, unti-unti nakikita ko tumatas yung tubig. Lahat ng mga possible na ano, inakyat ko na. Pero hindi ko naasahan mga lods kasi nakapokus ako sa ano, yung mga kuryente. Nawala sa isip ko yung mga ibon kasi hindi ko ini-expect na ganun kataas yung tubig mga idol. Kasi yung kulungan yan, mataas yun eh, yung pugad nila. Lagi naman bumabaha sa amin, pero hindi naman ganyan kataas. Total, yung pinakamatinding bahang naranasan namin, yung Undoy. Although, lahat naman yata sa metro, naranasan yun. Kaya iniisip ko, kung Undoy lang, okay lang. Kasi tansyado ko yung sukat nun eh. Sinukat ko yun kasi mga lods eh. Hindi ko inaasahan na ganun kabilis yung ano. Nung nakita ko ano, tumatama yung totally yung kahapon kung nanood kayo mga lods, yung mga kontador, tapat namin yun eh. Ano na yun, inabot na yung mga lods. Kaya nung nakita ko yung ano, kasi mataas naman yung ano namin, mga saksakan kasi nga bahain sa amin. Inabot yung isang saksakan, parang bigla ako napatingin dun sa ano, yung mga ibon. Parang natakot akong lumos mga lods kasi yung sa labas may mga kuryente yun eh. Lubog na kasi sabi ko mga delikado. Hindi na ako natakot na akong lusungin sila kasi nga yung saksakan namin ano na eh, nabasa na eh. Nakatakot yun. Tapos yung na may labas pa. Kahit pinagbababa nila yun, yung taas nun mga idol. Diba yung breaker tapos ibababa lang yung breaker pero yung taas ng breaker na pinaglalagyan ng breaker light pa rin yun mga lods. Kaya doon nag-alala ako kaya lang wala akong magawa mga lods. Nakita ko yung kulungan nila no? Siguro nung napansin ko yun nasa ano pa eh, isang pie o mahigit isang pie yun. Parang gusto kong lusungin na ano, dalawang isip ako kasi ako naman ang madali mga lods. Sabi ni Commander, huwag na, kuryente ka. Ayun, inaano ko, sabi ko sana huwag lang tumaas. Tapos yung pinto namin, umapay-pay na, kaya minsan tinitingnan ko, hindi ko maano. Naghahanap akong panungkit na wala akong makita na tsaka walang available sa bahay mga lods. Pipilitin ko sana abutin, alam mo yung ano, pakawalan ko na lang yung ibon, kasi iniisip ko pati sila eh, mga lods eh. Pati yung inahin kasi nakikita ko mamamatay lahat yung inakay eh. Iniisip ko na lang, pakawalan na lang sila. So, ano yun eh. Mahanap ako ng panungkit, tapos hihilahin ko. Kasi may spring yun mga lods eh. Hihilahin ko para makalabas. Okay lang na makawala sila mga lods. Kasi yung mamatay sila sa gano'n, mabigat yun. Totally, yun nga inakay ko, mabigat sa akin yun mga idol. Ubus lahat yung inakay niya. Kaya titingnan ko yung ibo, parang tulala eh. Parang nasyak siya, mga ibon. Tapos nakikita ko pa mga lods, di lang ako makalusong na kasi mataas na yung tubig sa amin mga idol. Mula sa bahay, lulubog na ako. Wala, tinatanaw ko yung mga ibon, mga idol, sumasabit na lang sa screen. Pasalamat na lang ako yung screen ko, ganun. Alam mo yung nabibili sa hardware. Kung nataon ang ginamit kong screen dito, yung kagaya ng mga magagandang cage, mamamatay sila. Kasi mahirapan silang kumapit dun eh. Diba? Pag yung ibon di nakakakapit dun. Kaya yun, mabigat na pinapanood mo yung ibon mo na kawawa yung yan, yung nakita kong lumulutang na, umakit na ako, ayoko nang i-video. Mabigat sa kalooban mga lods. Parang tim-tim mo nakikita yung alaga ang happy ba, bahala na. Ayun. Kaya nung nung humupa, hindi ko pa rin sila mababa lods kasi humupa yung ulan pero yung baha andyan pa rin. Yun naman yung umakyat ako sa bubong mga lods. Akala ko yung pag-akyat ko na yun okay na, yung tumigil na. Yun mga lods, umangat pa uli yun. Umangat pa uli yung tubig. Sabi ko, grabe nga to.
Kaya si Mrs. nga, ano eh, parang nasyak eh. Hindi nga inaasahan na ganun kataas yung tubig, mga lods. Tapos yung mga kabrad ko, ano nga eh, tinatanong ako, ayaw ko na pupuntahin kasi ano, malakas yung current ng ano, ng tubig. Yung nakita nyo sa video kahapon, ang bilis ng tubig, maagos. Eh, ayaw ko na pupuntahin na ano, ay mamaya madisgrasya sila eh. Kasi nag-aalala rin sila mga lods dahil ano, isip nila baka magiba yung bahay. Sabi ko hindi magigiba to. Bato naman to eh, sabi ko, kahit taragasain. Tsaka ang pinakamaganda ron, kaya panatag din ako mga lods. Yung ilog na to, o sapa na to, gagawing kalsada, kaya mas mataas yung ano, yung sinasabi ko kahapon na yung kalahati lang, mataas na 1 metro yun sa kalsada. Kumbaga parang rumampa yun eh. Kaya yun ano, hindi pa ano. Pero kung pantay sa kalsada, lubog yun mga lods. Yun, kampante ako kasi sementado na yun. Kung makikita nyo kahapon yung barracks. Barracks yun ang mga nagtatrabaho pero tigil ngayon to mga lods. Nagkaroon ng issue eh. Kaya yun, yung ano na yan, yung tapat namin, totally kalsada na yun. Kaya panatag ako na yung magpo-collapse, hindi, wala. Dati, yung wala pa yung mga yan, yung kabilang pader, mga lods, nagiba yun, sobrang lakas ng tubig. Pero ngayon, yung pader na yun, ngayon, ang pabrika na, mga idol. Tsaka ano, retaining wall ang ginawa, yung pinaka-wall niya, pinaka-pader. Tsaka ano, matibay. Kaya, sabihin, panatag ako kasi yung kabila, meron ng retaining wall, tapos ginawa pa sa ano na to, yung sapa, sinementohan na, hindi na, wala nang hukay. Kasi dati humuhukay siya eh. Sa lakas ng agos, humuhukay ang tubig. Pero ngayon hindi na. Dahil nasimentohan na yun. Tsaka parang may retaining wall na yun, kabilaan. Yung dingding niya, may buhos. Kaya matibay na yun. Kaya panatag ako. Ang ano, kaya ninervous si Commander. Ang iniisip niya kasi 2 dam ang pinakawalan sabay mga lods. Kasi nakikita niya ano eh. Wala nang 1 metro mga lods. Nung una sabi ko mga 90 pa eh. Pero ang bandang uli wala na eh. Talagang tumaas na yung tubig. Makataas na. Tapos tuloy-tuloy ang ulan. Kaya si Commander parang natulala. Kaya sabi ko kaya yan. Sabi ko. Kung sakali, di akit kami sa bubong. Di ba mga lods na? Kasi kailangan huwag kang masiraan ng loob sa ganyan eh. Tsaka re-rescuing kayo, mga rescuer nga, mga lods. Yung mga government, hindi sila makaporma eh. Dahil malakas yung agos. Yun yung ano kahapon, mga idol, ng pangyayari. Nilagpasan niya yung Ondoy. Mataas siya ng ano, parang 60 cm o 50 gano'n. Ibruin mo yun, kalahating metro ang itinaas niya. Eh yung sa Ondoy, ano yun eh, lagpas tao na rin sa amin yun, pero mababa pa yung sahig namin. Eh tinaas ko na yun eh, ng, alam ko 50 na tinaas ko ron eh, 50 cm. Kaya yung tinaas ko na yung bahay, tapos same yung taas. Kasi sabi ko, ang laki lang itinaas ng ano, ng baha. Kaya itong area namin, although hindi lang siguro kami, halos Metro Manila, ano, grabe yung baha mga idol. Kaya ano yan, ano naman, ako naman mga lods, sa mga ganyang sitwasyon sino pa ba ang tatawagin natin, di ba? Siyempre, Panginoon wala tayong magagawa na eh. Yung tao nga gusto mong pumunta rito i-rescue kami. Hindi sila makapunta kasi mga kuryente. Tapos may mga kanal, pinagbubuksan yung mga takip ng kanal. Delikado kaya sabi ko wag na silang pumunta. Kaya yun mga lods. Tapos kasi matagal bumaba mga lods nung gabi na siguro hindi ako nagkakamali, alas 8, alas 9, may tumawag yun yung kabrad naming totally
tumawag siya kay Commander. Siguro hindi niya ako maano kasi nga hindi ko napansin na tumawag kay Commander, yung kabrad naming pulis. Ayun, sabi niya, paanoin mo si Brad? Sabi niya, kasi ano na yun mga lods gabaywang na lang yun, yung tubig. Kumbaga kaya mo nang anuhin. Tapos may lubid naman dito yun, tinigyan kami ng na ayuda ng mga kabrad ko mga lods. Tapos ang layo pa nila kasi nga ang haba ng baha, may sasakyan, ang layo pa ng nilakad namin. Doon lang sila sa walang tubig. Tapos sabi sa akin ng kabrad ko, ba't ka nagte-text brother? Sabi niya, matindi na yung sitwasyon. Sagot ko na lang, meron namang ibang kabrad na nag-ano pero ayoko nang pupuntahin kasi mataas ang tubig kanina. Sabi ko, parang pinagalitan pa nga ako ng kabrad ko na pulis kasi ataw di ako tumatawag. Siyempre mga lot, sinaalala rin natin sila ang mamaya pagpunta nila sila naman ang madisgrasya. Although yung na yung bro, yung mga lods, yung pulis na yun dati nung sumasama ako dyan pag sa ganyang rescue dati, matagal na nung araw, yung kasama ko yung mga pulis na yan, mga kabrad ko. Kaya siyempre naalala ako sabi ko salamat at naalala nyo kami. Sabi ko ganun lang pag sa buhay huwag tayo masyadong mabahala kasi kami nga pero wala ang posporo, may kalan, may bigas, may ulam sa rep. Buti na rep namin nasa taas mga lods kasi bumabaha dito nakyat ko yun hindi ko nilagay sa tsaka masikip sa baba kasi problema lang namin posporo sa panahon na ganyan napakahalaga ng panagsindi mga lods na posporo, lighter. Tama, naayakyat lahat ni Mrs. yung nakalimutan yung parang na-shock siya. Rescuer to mga lods narto pero gulat din siya, nabigla. Ayun, medyo na mas na siya. Meron naman pala siyang meron naman pala siyang kung ano yun, sinisindi gamit yata sa rescue. Pwede siyang pansindi. Ilaw siya pero pwedeng pansindi. Kaya natatawa ako nangingiti ako sa kanya kahapon Sabi ko, huwag kang sabi ko, cool ka lang. Kasi sa mga ganyan mga idol, kasi ito, hindi natin alam kung kanino tatama mga ganyan. Kasi nasa mundo tayo mga idol Maaaring iba't ibang pangyayari yan, pero pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. Isa lang ang importante ron mga lods, huwag masira yung loob mo. Yun lang yun. Kasi pag nasira na loob mo, wala ka ng diskarte mga lods. Kaya ako kahapon, totoo, nakakatakot yun, pero ka lang, kalma ka lang kasi para makapag-isip ka ng maganda. Di ba ganun lang naman ang buhay sa mundo kalma ka lang, tapos di ka, pag kumalma ka makakapag-isip ka kung anong dapat gawin kung sakali, di ba? Step by step naman kasi yan mga lods. Alala ko tuloy ng pandemic, ganun din lahat ng tao dito na trauma, ayaw magsilabas. Yun, ginawa ko mga lods, nanguna ako. Pinangunahan ko, pinuntahan ko yung rito, yung Purok Lady. Takot din. Sabi ko, kung natatakot kang mag-scan ng tao, ako, sabi ko, meron may tama na ang COVID. Sabi ko ako, parang, ayaw ko mga lods, ako, pag dating sa ganyan, parang nakahanda akong basta sa katuwiran nakahanda akong mag-sacrifice sa ganun mga lods. Sila lahat takot na ako nasa labas. Ganun yun. Ganun dapat ang taong matapang mga idol, hindi yung matapang ang apog, di ba? Kasi dito matapang lang ang pagmumuka, makapal, gano'n. Pero pagdating sa tamang paggawa, wala sila naduduwag sila. Yan, patatapang sa away.
basag ulo. Pero pagdating sa dapat ipakita mo yung katapangan mo sa tama. Yung, lalo na kung yung ililigtas mo buhay, yan, dyan mo ipakita yung ano, di ba mga lods? Hindi sa kung ano pa man. No, ganun mga lods, ano ko lang sa buhay, tsaka yung nangyari kahapon. Although yun, yung nadali tayo, totally ano pala yun 8 anak ni Tweety, naalala ko. Tapos merong isa sa taas na nadali. Mari yung ibon na yun, likas na mahina na talaga. Siguro siya yung pinakamahina, siya lang naman nadali. Baka yung pinwestuhan niya tapos nasobrahan ng babat kasi may hangin mga lods matindi yung hangin magdamag ba naman maghapon yung ano yung ulan yun okay lang naman yun marami pa naman paparating kasama sa ano yan sa buhay lalo na sa pag-iibon yung disaster kasama yan kaya ganun lang ang buhay. Chill lang, ika nga. Di ba mga lods? Absensya na kayo, yun lang na-share ko muna ngayon kasi pero ano ako mga lods, naalala ko talaga. Wala, kalma lang sana kung dumating man ang panahon na kalma lang mga lods. Yan mga lods, na ano ko lang yung nangyari kahapon, pati yung mga kapatid ko nga tumatawag sa isip ko lang sa loob ko lang sa ganitong panahon walang minsan makapagliligtas sa'yo na tao kasi gusto ng tao na rescue ka wala silang magawa kasi pag ginawa baka sila yung mga peligro, di ba no? Kaya isa lang talaga dapat nating tawagin pag sa ganyan. Di ba? Yung Panginoon lang. Wala nang iba mga lods. Ganun lang. Kaya sa buhay yan, minsan pinag-iisip tayo di ba no? Tayong mga tao. Pag dumarating ang dilubyo na yan, pinag-iisip tayo. Ayan lang ako, nakita ko kahapon. Imbis na matakot yung mga tao, naku po, lalong mga lods mamaya saan na mapunta kasi ako masid lang nagmamasid lang ako kahapon talagang pumupokus ako ng camera na kasi at least ano man mangyari may ma-share ka sa multimedia ito yung nangyari sa lugar na to, diba no mga lods? Okay mga lods, maraming salamat sa panonood at sana ingat kasi delikado yung panahon ngayon mga lods. Kaya mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.